Kabanata 1046. Ang teksto sa aklat ay isinulat sa isang kakaibang anyo ng mga simbolo. Ang mga simbolo na ito ay hindi katulad ng anumang kilalang wika sa mundo. Ngunit nakilala sila ni Lito. Ang mga ito ay mga naka-encrypt na simbolo na ginamit noong unang panahon para sa paghahatid ng mga pamamaraan ng martial arts. Naisip niya na ang mga simbolo na ito ay nawala sa oras, hindi inaasahan na makahanap ng isang kopya na umiiral pa rin. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang magbasa si Lito ng may matinding interes. Sa kanyang sorpresa, ang libro ay naging isang libro tungkol sa paglinang ng immortalidad, na pinangalanang, Sekreto ng Langit na Pivet. Nakalulungkot, hindi taglay ni Lito ang espiritual na ugat na kailangan para sa paglilinang. Bumantong hininga siya ng walang gana. Sa buong gabi, halos hindi nakatulog si Lito, abala sa pag-aaral ng paraan ng paglilinang. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, nagtrabaho si Lito sa graveyard shift. Wala siyang pakialam dahil may matutuluyan na siya ngayon. Ang iba pang mga security guard ay naguguluhan tungkol sa kung paano binalak ni Manman Chen na piliin ang pinuno ng pangkat, ngunit ang lahat ay sabik na makipagkumpetensya, sa paniniwalang mayroon silang pagkakataong mapili. Nagtataglay ako ng pangalawang antas na espiritual na ugat. Ang posisyon ng pinuno ng pangkat ng seguridad ay tiyak na akin, anunsyo ni Little Wang. Maaaring mayroon akong unang gradong espiritual na ugat, ngunit mayroon akong mga kalamnan, marahil ay isa sa alang-alang iyon ni Pangulong Chen. Mapanghamong sagot ni Little Zhang. Lumingon ang lahat kay Lito, na abalang-abala sa kanyang libro, at nagtanong, kapatid na lalaki, nagpaplano ka bang sumali sa pagpili? Umiling si Lito. Humagalpak ng tawa ang munting Wang, akala ko nga. Wala kang ang espiritual na ugat. Isang bulag lang ang pipili sa iyo. With that, nagtawanan ang iba. Lahat ng mga simbolo na iyon sa libro ay walang kwenta. Ano ang mapapala mo sa pagbabasa nito araw-araw? Baka maglaro ka pa sa amin. Kinuha ni Little Wang ang isang deck ng poker card. Umiling si Lito, mauna kayong lahat. Umiling din ang iba. Nagpalitan sila ng tingin na may nakakaunawang tingin. Hindi talaga matalino ang batang ito. Ayaw niyang maglaro ng baraha ngunit pinili niyang basahin ang mga walang katuturang simbolo na iyon. Sa sandaling ito, lumapit ang assistant ni Manman Chen at sinabing, magpapalit-palit ang security staff sa duty ngayon, bawat tao ay nagpapatrolya sa kumpanya sa loob ng isang oras. Lahat ay tumugon, naiintindihan namin. Pagkatapos, ang lahat ay nagsalitan sa pagpapatrolya sa kumpanya ng mag-isa. Si Lito ang huling nagpatrolya. Pagdating niya sa isang sulok, may nakita siyang itim na wallet sa sulok. Naglakad siya, walang ID o card sa loob, isang tambak lang ng cash. Tumingin-tingin siya sa paligid, walang surveillance sa lugar na ito. Umiling siya at inilagay ang wallet sa bulsa. Sa oras na ito, sa loob ng control room, si Manman Chen at ang kanyang assistant ay nakatitig sa screen ng computer. Sa totoo lang, ito ay isang pagsubok na itinakda ni Manman. Itinago niya ang mga maliliit na kamera sa mga lihim na lugar na naglalayong sukatin ang kanilang katapatan. Nang makitang inilagay ni Lito ang wallet sa sarili niyang bulsa, halata sa mukha ni Manman ang pagkabigo. Sobrang halaga ko siya, umiling si Manman. Umalis si Lito sa surveillance area at bumalik sa security room. Maya-maya, lumapit si Manman kasama ang kanyang assistant, halatang problemado ang kanyang mukha. Ito ay dahil si Lito, ang pinag-isipan niya, ay talagang nagbulsa ng pera. Walang ekspresyon, sinimulan niya, baka hindi mo alam, ngayon lang. Tumigil ka. Bigla siyang pinahinto ni Lito. Kumunat ang noo ni Manman, ano iyon? Sa paghakbang pasulong, inilabas ni Lito ang pitaka at ibinigay, narito ang iyong pitaka, nakita ko ito sa koridor. Sandaling natigilan si Manman, paano mo nalaman na akin ito? Ngumiti si Lito, may kakaibang amoy sa wallet na ito, katulad ng iyong pabango. Upang matukoy ang pagkakaiba ng mga halamang gamot sa nakaraan, sinanay niya ang kanyang pangamoy na maging sobrang sensitibo, na nagbibigay daan sa kanya na madaling makilala ang iba't ibang mga pabango. Nagulat, ibinuka ni Manman ang kanyang bibig. Dati ay hindi niya ito naiintindihan, sa pag-aakalang ibubulsa niya ang pera. Sa puntong ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng iba ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Dahil natagpuan din nila ang parehong wallet, ngunit nang mapansin nilang walang mga kamera sa paligid, nagpasya silang itago ito para sa kanilang sarili. Inamoy ni Manman ang wallet. She didn't catch any particular scent, then asked in surprise, naaamoy mo talaga. Humalaklak si Lito, sa totoo lang, masasabi ko pa nga na pinalitan mo na ang iyong shower gel. Iba ang amoy mo noong mga nakaraang araw. Nang marinig ito, ang pisngi ni Manman ay naging bahagyang pula at pinandilatan niya si Lito.
Hindi may kakaila, tama ang pagkakaintindi niya. Kakapalit lang talaga niya ng shower gel. Kahit na ang mga halimuyak ng dalawang shower gel ay halos magkapareho, ang katotohanan na nakikilala ni Lito ang mga ito ay nagpapakita na ang kanyang pangamoy ay hindi karaniwan. Miss Chen, hindi ba tayo nagre-recruit ng fragrance tester sa ngayon? His talent could be useful, the assistant remarked. Si Manman ay ganoon din ang iniisip at tumango bilang pagsang-ayon, oo, maaari natin siyang bigyan ng pagkakataon. Sa pagsasalita ng malakas sa iba pang mga security guard, inutusan niya, ibigay ang lahat ng mga wallet na pribadong itinago mo. Nag-aatubili na ibinigay ng mga gwardya ang mga wallet na nakita nila sa assistant. Kapag nag-hire ng mga empleyado, ang una kong tinitingnan ay ang karakter ng isang tao. Kaya ngayon ina-announce ko. Malakas na sinabi ni Manman, si Lito ang bagong pinuno ng security team, na responsable sa pamamahala sa inyong lahat. Tumango ang lahat ng mga guard bilang pag-unawa, oo. Pagkatapos ay lumingon si Manman kay Lito at sinabing, sumama ka sa akin. Sumunod sa likod ni Manman, si Lito ay dinala sa isa pang gusali. Ito ang lugar ng pananaliksik at pagpapaunlad ng kumpanya. Sa sandaling pumasok si Lito, sinalubong siya ng isang kaaya-aya at nakakapreskong halimuyak. So, isa itong kumpanya ng kosmetiko, bulong ni Lito sa sarili. Inabot sa kanya ni Manman ang 3 sample ng beauty cream. 2 sa mga ito ay mula sa parehong batch. Tingnan kung maaari mong sabihin kung alin, sabi niya. Huminga si Lito at buong kumpiyansa na nagpahayag, kaya ko. Nagulat si Manman. Nakarating na. Kahit na ang pinaka-professional na appraiser ay hindi magiging ganito kabilis. She asked, half incredulous, then tell me, which two are from the same batch? Itinuro ni Lito ang nasa kaliwa at ang nasa gitna. Itong dalawa. Lumingon si Manman sa naruroon na espesyalista sa R&D, na tila nagulat din. Sabi niya, tama siya. Hindi ako nanghuhula, walang pakialam na sabi ni Lito. Bagamat halos magkapareho sila, may kaunting pagkakaiba. Ngunit ang pagkakaibang ito ay isang bagay na hindi mahahanap ng karamihan sa mga tao at hindi ito makakaapekto sa mga benta. Nakahinga ng maluwag si Manman. Mag-test tayo ulit. Upang magdagdag ng kahirapan, ipinakita ng espesyalista sa R&D ang 5 sample sa pagkakataong ito, na may 2 lamang nakabilang sa parehong batch. Muli, tama ang paghatol ni Lito. Ang espesyalista sa R&D, na kumikinang sa Pananabik, ay bumulalas, Madam Chen, saan ka nakakita ng ganitong talento? Siya mismo ang kailangan natin. Maging si Manman ay nagulat. Hindi niya akalain na ang isang tila hamak na security guard ay magkakaroon ng ganitong pambihirang talento. Agad niyang tinanong, payag ka bang magtrabaho bilang part-time appraiser? Napaka-praktikal na tanong ni Lito, may kinalaman ba ang pera? Oo naman. Humalaklak si Manman. Tumugon si Lito, deal. Sinabi ni Manman, bilang pinuno ng iyong security team, babayaran kita ng 5,000 sa isang buwan, at para sa appraiser, sa una ay bibigyan kita ng 20,000 sa isang buwan. Ito ang panahon ng pagsubok, pagkatapos ng isang buwan ng pagiging regular, ang sweldo ay 30,000. Sumimangot si Lito at sinabing, mabigat ba ang workload? Baka wala akong masyadong oras. Sumagot si Manman, kailangan mo lang mag-appraise ng 3 beses sa isang buwan. Lumakas ang diwa ni Lito. 3 beses sa isang buwan at maaari siyang kumita ng 10,000. Iyon ay medyo cool. Deal. Tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, inutusan ni Manman ang departamento ng HR na gumawa ng kontrata para pirmahan ni Lito. By the way, saan ka nakatira ngayon? Tanong ni Manman. Kung may emergency, baka kailanganin ka naming hanapin. Napakamot ng ulo si Lito, wala akong matitirhan ngayon. Nagulat na sinabi ni Manman, hindi nakakagulat na manatili ka para sa tungkulin araw-araw. She paused in thought then said, how about this? I have a vacant house. Pwede ko itong ipahiram sa iyo pansamantala hanggang sa makahanap ka ng malilipatan. Pagkatapos, inutusan niya ang departamento ng HR, una, gumawa ng payroll card para sa kanya at isulong ang 1 buwang sweldo. Hindi nagtagal, nakuha ni Lito ang kanyang salary card, na naglalaman ng 25,000. Salamat, CEO Chen. I will work hard, nakangiting sabi niya. Tulad ng nangyari, ang araw na ito ay isang Biyernes, at si Lito ay hindi kailangang magtrabaho ng huli, kaya't nagpasya siyang bisitahin ang bahay ni Yan Yanso at makita ang Old Man Son. Sa kanyang pagpunta doon, pumasok pa siya sa isang branded na tindahan ng damit at bumili ng jacket para kay Old Man Son. Si Old Man Son ang unang taong nakilala niya pagkatapos niyang magising, na mabait na tumulong sa kanya.
Lubos ang pasasalamat ni Lito sa kanya. Tinawagan niya si Yanyan, na nagbahagi ng kanyang ideya sa kanya. Noong una, nagalit si Yanyan nang makita niya ang papasok na tawag ni Lito, sa pag-aakalang siya ay nagdudulot ng gulo o nanghihingi ng pera. Ngunit nang marinig niyang bumili si Lito ng regalo para ibigay sa kanyang lolo, nagulat siya. Sige, maaga tayong aalis bukas, sabi ni Yanyan. Kasunod ng address na ibinigay sa kanya ni Manman, dumating si Lito sa isang high-end na residential area. Isang maikling paglalakad sa lugar ay humantong sa numerong 11 bahay. Ito ay isang napakagandang, standalone na villa. Ginamit ni Lito ang susi na ibinigay sa kanya ni Manman para buksan ang pinto. Binati ng isang napakasimpleng ngunit high-end na dekorasyon, mas maluho kaysa sa bahay ni Yanyan. Gayunpaman, hindi interesado si Lito sa mga ito. Pagkatapos maging pamilyar sa lugar, kinuha niya ang The Heavenly Pivot Sutra para sa pagsasaliksik. Pagkaraan ng ilang araw na ito, naisapuso na niyang nabigkas ang pamamaraang ito ng paglilinang. Gayunpaman, ang pag-unawa ay ang pinakamahalagang bahagi kapag pinag-aaralan ang pamamaraan ng paglilinang, ang pag-alam lamang nito sa puso ay malayo sa sapat. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik hanggang hiting gabi at pagkatapos noon ay natulog na si Lito. Kinabukasan, nang matapos siyang maghugas, tinawagan siya ni Yanyan. Balita ko nakatira ka sa kumpanya, tama. Papunta na ako para sunduin ka, sabi ni Yanyan. Sumagot si Lito, wala ako sa kumpanya, nakatira ako sa Splendid Flower Garden. Splendid Flower Garden. Are you kidding me? How could you possibly afford to live there? Matinik ang boses ni Yanyan sa hindi makapaniwala. Hinawakan ang kanyang ilong, kinumpirma ni Lito, dito nga ako nakatira. Hindi nakaimik si Yanyan, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Napakamahal ng mga bahay sa Splendid Flower Garden, hindi mo ito kayang bilhin. Hayaan mo na si Lito, kahit si Yanyan mismo ay nagnanais na magkaroon ng bahay sa Splendid Flower Garden, sa kasamaang palad ay hindi niya ito kayang bilhin. Nakatira ako sa Splendid Flower Garden, sabi ni Lito. Naniwala si Yanyan na nagsalita si Lito dahil sa kalituhan, hindi bale, mukhang hindi mo rin malinaw ang iyong kinaroroonan. Pumunta ka sa pasukan ng iyong kumpanya at susunduan kita mula doon. Naisip ni Lito na gagana rin iyon, kaya inayos niya ang mga damit na binili niya para kay Lolo Son at nagtungo sa kumpanya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yanyan sakay ng kanyang sasakyan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaupo si Bino sa passenger seat. Noong una ay walang planong pumunta si Bino, ngunit nang marinig niyang pupunta si Lito, sumama siya upang maiwasang mapakinabangan ang kanyang kasintahan. Sa pagbukas ni Lito ng pinto ng kotse, napansin niya ang isang kahon ng mga prutas na nakalagay sa backseat. Mag-ingat ka, iwasang madurog ang mga prutas. Imported sila at nagkakahalaga ng mahigit 800 kada kahon. Malakas na bulalas ni Bino. Naiintindihan. Nakaupo si Lito malayo sa mga prutas. Tumingin si Bino sa likod at napansin niyang may hawak siyang bag. Tanong niya, bumili ka rin ba ng regalo? Ngumiti si Lito at sumagot, oo, bumili ako ng isang piraso ng damit para kay Elder Son. Nanunuya si Bino, sa iyong maliit na sweldo, dapat kang gumastos ng higit sa iyong sarili. Walang sino man ang nagnanais na magsuot ng isang bagay na binili mula sa isang street vendor. Hindi sumagot si Lito. Sinabi ni Yanyan, binili niya ang bagay na may mabuting hangarin. Lumingon siya nang hindi man lang tinitingnan ang gamit. Kay Lito, sinabi niya, sa hinaharap, hindi mo na kailangang bumili ng mga regalo. Upang masuportahan ang iyong sarili at mabigyan ang aking lolo ng kapayapaan ng isip ay higit pa sa sapat. Hindi nagkomento si Lito, tinapik ang bag ng damit gamit ang kanyang daliri, at bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig. Kabanata 1047. Pagdating sa paanan ng Dragon Tooth Mountain, labis na natuwa si Old Man Son nang makita niyang papalapit ang kanyang apo at si Lito. Nang malapit na si Lito, sumugod si Bino, iniabot ang mga imported na prutas sa kanyang kamay. Tito, sinadya kong binili ang mga imported na prutas na ito para sa iyo, nagkakahalaga ito ng mahigit 800 para sa isang kahon. Sumagot si Old Man Son, my goodness, hindi na kailangang gumastos ng malaki. Okay na ako sa ordinaryong prutas. Idinagdag ni Bino, ang mga imported na prutas na ito ay mas matamis kaysa sa mga ordinaryong prutas, ngunit ang mga ito ay masyadong mahal para sa karamihan ng mga tao. Sa pagbabago ng tono, sinabi niya, gayunpaman, para sa akin, ang presyo ay hindi isang malaking bagay. Mangyaring kainin ang mga ito nang hindi nababahala, Lolo. Sumama si Yanyan, Lolo, tanggapin mo ito. It's his goodwill. Tumawa si matandang Son habang tinatanggap ang mga prutas.
Nang makita si Lito na nakauniforme ng security guard, tinanong niya ito, nabalitaan ko na naging security guard ka na. Si Lito, na walang oras na magpalit ng ibang set ng damit, ay tumango, Sabi ni Oldman Son, hindi masama ang pagiging security guard, tandaan lang na manatiling ligtas. Iniabot ni Lito ang isang paper bag kay Oldman Son, binili ko ang mga damit na ito para sa iyo. Nag-alinlangan si Oldman Son, kakasimula mo palang magtrabaho, at hindi mo pa natatanggap ang iyong unang sweldo. Paano mo ako mabibilang ng damit? Bilasan mo, ibalik mo. Ipinaliwanag ni Lito, ay advance ko ang aking sweldo. Hindi rin katanggap-tanggap yan, hindi ko kayang gastusin yung pera mo. Talagang tumanggi si Oldman Son. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Bino, Lolo, tanggapin mo na. Malamang hindi niya kayang bumili ng masyadong mahal. Hindi ito dapat magastos. Isinaalang-alang ni Oldman Son ang argumento at tila may katuturan ito, kaya kinuha niya ang paper bag. Pagkabukas nito, nakita niya ang isang napaka-high-end na jacket sa loob. Samantala, nakita ni Bino ang label sa damit. Ito ay isang napakamahal na tatak. Paano ito posible? Ang kanyang mga mata ay nagkontrata ng hindi sinasadya, ganap na hindi naniniwala na kayang bayaran ito ni Lito. Mukhang mahal ang damit na ito. Sabi ng matandang si Son na nakakunot ang kilay. Hinawakan niya ang mga damit para tingnang mabuti at nag-alinlangan, itong brand. Mukhang mahal talaga. Nagmamadaling sinabi ni Bino, ang mga damit mula sa tatak na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 bawat piraso. Walang paraan na kayang-kaya niya ito. I bet it's a knock-off. Nang matapos siyang magsalita, may nahulog na invoice sa paper bag. Kinuha ito ni Yanya nang hindi nag-iisip. Nang makita niya ang kabuuan, nagpakita siya ng mukhang hindi makapaniwala, 15,000. Inagaw ni Bino ang invoice at nalaman niyang isa nga itong lehitimong invoice mula sa mamahaling brand na iyon. Tinanong ni Yanyan si Lito, talaga bang binili mo ito? Tumango si Lito, oo, binili ko ito pagkatapos ng trabaho kahapon. Halos hindi makapaniwala si Yanyan, saan mo nakuha ang pera? Sumagot si Lito na may pagbibitiw, nasabi ko na, nakakuha ako ng advance sa aking sweldo. Tinukso ni Bino, nakatanggap ka ba ng advance sa kalahating taon na sweldo? Umiling si Lito, hindi, 1 buwan pa lang. Marahas na kumaibot ang kalamnan sa pisngi ni Bino, isang security guard lang, paano kakikita ng ganoon kalaki sa loob ng 1 buwan? Huwag kang magsinungaling sa akin, pinaghihinalaan ko na ang pera mo ay hindi nakuha. Hindi inisip ni Lito ang mababang pagtingin, ngunit hindi niya pinahahalagahan ang paninirang puri. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang malamig, kung wala kang ebidensya, hindi ka dapat mag-spout. Tumango ang matandang si Son, Yang Ho, seryoso ang ibinibintang mo sa kanya. Huwag kang mag-claim ng walang anumang patunay. Nabulunan si Bino sa kanyang mga salita, dahil wala talaga siyang ebidensya. Lito, hindi ko matatanggap ang reg along ito, ibalik ang mga damit, at itago ang pera. Sabi ng matandang si Son. Itinulak ni Lito ang mga damit, walang problema, marami pa akong pera. Nang marinig ito, muling nabigla sina Bino at Yanyan. Si Yanyan, nagulat, ay nagtanong, kung hindi 15,000, magkano ang kinikita mo sa 1 buwan? Tumango si Lito. Yanyan scoffed, stop pulling our leg. I've been working for several years and my salary is just risen to 10,000. Bino, a middle manager in the company, just earn around 20,000. Kakasimula mo lang magtrabaho bilang security guard, paano ka kikita ng ganoon kalaki? Mukhang walang magawa si Lito, hindi lang ako isang security guard, mayroon din akong part-time na trabaho. Tinuya ni Bino, anong uri ng part-time na trabaho? Walang pakialam na sumagot si Lito, isang appraiser para sa kumpanya, na personal na hinirang ni Director Chen. Nang marinig ito, unang natigilan si Bino, pagkatapos ay tumawa, so, sinasabi mong kilala mo si Direk Chen. He scoffed with a face full of mockery, lalong nagiging exaggerated ang mga salita mo, to think na sa kabila ng kawalan mo ng katalinuhan, ang galing mong magyabang. Sumimangot si Yanyan sa kanya, ang lolo ko ay lumalaban para sa iyo at ang ginagawa mo lang ay ibili siya ng damit gamit ang dirty money. Nakakahiya. Dahil doon, inihagis niya ang mga damit sa paanan ni Lito. Dinampot ni Lito ang mga damit at tinitigan si Yanyan, mahinahong tumugon, oo, binili ko nga ito gamit ang aking sweldo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong magagawa. Inilapag niya ang mga damit sa mesa at tumalikod na para umalis. Naging mabait sa kanya ang matanda na si Son, kahit ilang araw na siyang kinukulong. Ang piraso ng damit na ito ay kanyang pasasalamat. Sa pasulong, wala siyang kaugnayan sa mga taong ito.
Sa pag-alis ni Lito, sinabi ni Bino, tiyak na natama na natin ang ulo mula nang umalis siya dahil sa pagkakasala. Umiling si Yanyan, puno ng disgusto ang kanyang tingin kay Lito, hindi ko akalain na magiging ganito ang hitsura ng isang maalab na lalaki. Kinuha ng matandang Son ang mga damit mula sa mesa at nag-aalinlangan na sinabi, sa palagay ko ay hindi si Lito ang sinasabi mo. Baka may hindi pagkakaunawaan. Tumugon si Bino, Lolo, niloloko ka sa kanyang hitsura. Ano man ang hindi pagkakaunawaan, walang paraan ang isang security guard na kumita ng ganoon kalaking pera sa isang buwan. Talaga, Lolo, huwag mong sayangin ang anumang pag-iisip tungkol dito. Mula ngayon, kumilos tayo na parang hindi pa natin kilala ang taong ito. Malungkot na sabi ni Yanyan. Bago nila namalayan, dumating na ang Lunes. Si Bino ay dumating sa trabaho at nagkataon, si Lito ay naka-duty. Puno ng panunuya ang mukha niya, nagtatrabaho ang security guard na kumikita ng 10,000 kada buwan, ha? Sinulyapan siya ni Lito nang walang pakialam at hindi siya pinansin. Di nagtagal pagkatapos pumasok si Bino, huminto ang isang kotse at lumabas si Manman Chen. Ngumiti siya kay Lito, salamat sa iyong pagsusumikap. Gumanti si Lito ng isang ngiti, you're welcome. Aalis na sana si Manman nang biglang may naalala siya. Tama, may darating tayong dayuhang kliyente mamaya. Gusto niyang suriin ang mga produkto natin. Punta ka sa opisina ko in an hour. Tumanggo si Lito, okay. Makalipas ang isang oras, pumasok si Lito sa gusali ng opisina. Tumigil ka. Nakita siya ni Bino at tinawag siya. Tumigil si Lito, walang emosyong nakatingin sa kanya, ano ang problema? What's the matter? You are quite audacious. Ngumisi si Bino at itinuro ang opisina ng Pangulo, alam mo ba kung anong uri ng lugar iyon? Sinulyapan ito ni Lito, at sumagot, ang opisina ng Pangulo. Nagpatuloy si Bino, alam mo at naglakas loob ka pa ring pumasok doon. Mukhang may masamang intensyon ka sa ating Pangulong Chen. Sumimangot si Lito, huwag mo akong akusahan ng maling paraan. Pagkasabi nito, tumuloy siya sa opisina ni Manman. Mabilis na nakaisip si Bino ng isang plano nang lumitaw ang isang kinang sa kanyang mga mata. Kapag pumasok si Lito, magpapanggap siyang biglang lilito at gaganap na bida, na Nagel iligtas sa dalagang nasa pagkabalisa. Siguradong mananalo ito sa pabor ni Manman. Nang itulak na sana ni Lito ang pinto, mabilis na kumilos si Bino, umabot pasulong at hinawakan si Lito. Si Manman ay nakikipag-usap tungkol sa negosyo sa isang dayuhang kliyente nang makarinig siya ng ilang kaguluhan. Iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Bino, anong ginagawa mo? Malamig na tanong niya. Na may mapangasar na mukha, itinuro ni Bino si Lito at sinabing, Miss Chen, tinatangka ng security guard na ito na pasukin ang opisina mo. Nahuli ko siya. Pagkatapos ay naghintay siya ng mapagmataas, umaasang papuri. Gayunpaman, mas naging malungkot ang mukha ni Manman. Bitawan mo siya agad. Inimbitahan ko siya dito, utos niya. Inakala ni Bino na siya ay nagkamali ng narinig, at naglaan ng ilang sandali upang kolektahin ang kanyang mga iniisip. Ano? Miss Chen? Security guard lang siya. Bakit mo siya iimbitahan? Naging yelo ang mukha ni Manman. Ako ba ang general manager, o ikaw ang general manager? Kailangan ko bang iulat ang aking mga aksyon sa iyo? Agad na nawala ang lahat ng pamumula ni Bino at sinubukang iligtas ang mukha sa isang pilit na ngiti. Of course, ikaw ang general manager. Parang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Iiwan na kita. Dahil doon, pinandilatan niya si Lito at tumalikod para umalis. Habang nakatalikod si Bino, narinig niyang walang pakialam na bumulong si Lito, bastos. Dahil dito, nanginginig sa galit si Bino, ngunit sa harap ni Miss Chen, hindi siya nang ahas na kumilos sa kanyang galit. Dahil wala na siyang ibang magawa, pigil na pigil lang siya sa paglabas ng kwarto. Pumasok si Lito sa opisina at tumanggo kay Manman. Miss Chen. Humarap si Manman Chen sa kanyang dayuhang kliyente at sinabing, ang lalaking ito ang aming appraiser. Kapag andoon na siya, walang magiging isyo sa aming produkto. Tinitigan ng dayuhang kliyente si Lito nang may pag-aalinlangan, nagtatanong, Miss Chen, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit gusto ko siyang tasahin mismo. Tumugon si Manman, walang problema. Ang dayuhang kliyente ay naglabas ng ilang maliliit na bote mula sa kanyang bag, lahat ay puno ng parehong puting paste. Habang inaalis niya ang takip, handang magsalita, itinuro ni Lito ang isa sa mga bote at sinabing, itong isang ito ay medyo iba ang amoy sa iba. Ito ay banayad, ngunit tila may karagdagang halimuyak na idinagdag. Nakaupo ang kliyente, natigilan. Matapos ang mahabang paghinto, napabuntong hininga siya dahil sa pagtataka. Good God? Mr. Chen?
Where on earth you found such a prodigy? Siya ang pinakasensitive na tao na nakilala ko. Tumingin si Manman kay Lito ng may malaking kasiyahan. The foreign client commented, sa ganoong talent sa team mo, sigurado akong matitiyak ang kalidad ng mga produkto mo. I'm willing to sign the contract. Sa sobrang tuwa, agad na inutusan ni Manman ang kanyang sekretarya na kunin ang kontrata. Matapos makita ang kliyente, hindi napigilan ni Manman ang kanyang pananabik. Hinawakan niya ang kamay ni Lito. Ito ang pinakamalaking deal na nilagdaan namin, lahat salamat sa iyo. Habang papalapit siya, isang kaaya-ayang halimuyak ang bumalot kay Lito. Napagtanto na medyo nahihiya si Lito, natauhan si Manman at mabilis na binitawan ang kamay nito. I'm sorry, medyo nadala ako. Sumagot si Lito, binabati kita, CEO Chen. Kinagat ni Manman ang kanyang mga labi, dapat mo ring batiin ang iyong sarili dahil plano kong bigyan ka ng komisyon. Sa pagbanggit ng pera, interesado si Lito. Magkano? Itinaas ni Manman ang isang daliri. Sinabi ni Lito, 1,000. Napapikit si Manman, mukha ba akong kuripot? Lito brightly exclaimed, ha, I see now. Ito ay 10,000, salamat, Manager Chen. Inikat ni Manman ang kanyang mga mata, pwede bang maging mas ambisyosa ka pa? I mean 100,000. Kahit na ang 100,000 ay hindi isang malaking bilang para kay Lito, siya ay lubos na nasisiyahan na kumita ng pera na ito batay sa kanyang pang-amoy. Salamat, Manager Chen. Sabi niya na may nakakalokong ngiti. Sinabi ni Manman, you better start getting busy. I'll have our finance department transfer the money to you. At kumuha ka rin ng mas magandang damit. Hindi ko kayang makita kang nakasuot ng uniforme ng security guard araw-araw. Aalis na ako kung ganoon. Masayang lumabas ng opisina si Lito. Maya-maya lang pagkaalis niya, pinigilan siya ni Bino. Ano ang ipinagagawa sa iyo ni Manager Chen? Tanong ni Bino na may malungkot na mukha. Sinabi ni Lito, none of your business. Talagang hindi ka talaga mabagal. Galit na sagot ni Bino. Tumawa si Lito, napakalaki ng utak mo, bakit hindi ka humingi kay Manager Chen ng sahod o promosyon? Ikaw. Ang mga salitang ito ay nagpalakas ng loob kay Bino, na hindi na-promote sa halos 2 taon. Ngumisi si Bino, huwag kang masyadong mabusog sa sarili mo. Kapag na-promote na ako, ikaw ang unang magbabayad. Sige, maghihintay ako. Walang pakialam na tumugon si Lito bago umalis. Kabanata 1048. Nang dumating ang katulong ni Manman upang hanapin si Lito pagkatapos ng trabaho sa gabi. Upang ipagdiwang ang matagumpay na paglagda ng kautusan, ang kumpanya ay nagsasagawa ng isang sulo-salo sa hapunan ngayong gabi. Si Pangulong Chen ang personal na nag-host nito, at gusto niyang sumali ka. Ang lokasyon ay Hall 5 sa New Hong Hotel, sabi ng katulong. Talagang pupunta ako doon sa oras, agad na tiniyak ni Lito. Pinapayagan ng dinner party ang mga miyembro ng pamilya. Kung mayroon kang kasintahan, maaari mo siyang isama, sabi ng katulong. Napangiti si Lito, single ako. Well, hindi na kita iistorbahin, mauna na ako. Tumalikod ang katulong at umalis. Naisip ni Lito, pinapayagan ang mga miyembro ng pamilya. Pagkatapos, malaki ang posibilidad na dalhin ni Bino si Yanyan, di ba? Nang gabing iyon, sa New Hong Hotel. Hinatid ni Bino ang kanyang kasintahan, si Yanyan, sa New Hong Hotel. Habang naglalakad sila sa loob, ipinagmalaki ni Bino, ang tagumpay ng kontratang ito ay lahat ay kredito sa aming departamento ng pagbebenta. Ang bawat regular na salesperson ay makakakuha ng reward na 10,000, at tatanggap ako ng 30,000. Nakakamangha kayo, tumawa si Yanyan. Then, like she remembered something, she asked, nakakakuha din ba ng bonus ang security guard? Kalokohan. Ano kayang bonus ang makukuha ng doorman? Napamura si Bino. Anong masama sa pagiging doorman? Sa sandaling ito, lumakad si Lito. Nang may malamig na ngiti, sumagot si Bino, ano ang ginagawa mo dito sa aming hapunan? Mahinahong sinabi ni Lito, hiniling ako ng CEO Chen na pumunta rito. Bago siya magkaroon ng oras para magpaliwanag, nagsalita si Bino sa kanyang sarili, tama, sigurado akong hiniling sa iyo ni CEO Chen na panatilihin ang kaayusan dito. Bumantong hininga siya, nakatingin kay Lito na may simpatiya, uupo tayo at magsasaya sa ating mga pagkain mamaya, habang kailangan mong tumayo at manood. Nakakalungkot. Kung nagutom ka, tawagan mo ako at ipaghahanda kita ng makakain. Ngumisi si Bino, na humagalpak ng tawa. Naramdaman niya na medyo sobra-sobra ang komento niya, kaya hinailan niya ang manggas nito at sinabi kay Lito, kumain ka muna para mabusog ang iyong tiyan.
Ngunit umiling si Lito, hindi na kailangan, may upuan ako. Dahil doon, binilisan niya ang kanyang lakad at naabutan sila. Habang pinagmamasdan ang papaalis na figure ni Lito, ngumisi si Bino, nagpapakitang gilas. Gusto kong makita kung saan siya uupo. Pumasok ang dalawa sa hall number 5, kung saan nakita nila ang isang dosenang mesa na nakakalat. Ang CEO, Manman Chen, at ilang vice-presidente ang nangunguna, habang nasa likuran ng mataas na pamamahala ng kumpanya at mga pangunahing mananaliksik. Ang upuan ni Bino ay nasa gitna. Mukhang masaya, hinailan niya si Yanyan para maupo sa tabi niya, hindi naman masyadong masama ang mga upuan natin, malapit sa stage. Sinulyapan ni Yanyan ang mga mesa sa kanyang harapan, pagkatapos ay sumimangot, iniisip na siya ay may nakikitang mga bagay. Si Lito ba iyon? Nang hindi man lang tumitingin, agad na tumugon si Bino, imposible. Ang mga upuan sa harap ay para sa CEO at mga executive. Paano ang isang hamak na security guard ay makakakuha ng upuan doon? Patuloy na nagmamasid si Yanyan at pagkatapos ay kinumpirma, pero si Lito talaga. Noon lang tumingin si Bino at nagpakita ng nagtatakang mukha, siya talaga. Agad siyang tumayo, lumakad na may malungkot na mukha, at itinuro si Lito, na nagsasabing, tumayo ka dyan. Walang pakialam na sumagot si Lito, may problema ba? Ang laki ng problema. Sumigaw si Bino, ikaw ay isang bodyguard, na nangangahas na umupo dito. Kung kailangan mong magpahinga, dapat kang maghanap ng ibang lugar. Casual na sumagot si Lito, ito ang lugar ko. Ipinaalam sa kanya ng assistant ni Manman na ang kanyang pwesto ay nasa kanan ni Manman. Ngunit syempre, hindi iyon pinaniwalaan ni Bino, at nanunuya, nasisiraan ka na ba ng isip? Ito ay nasa tabi mismo ni Pangulong Chen, bakit sa tingin mo ay may karapatan ang isang security guard na umupo dito? Sa buong kumpanya, iilan lamang ang nakakaalam na si Lito ay isa ring part-time appraiser, at ang mga nakakaalam, ang mga mananaliksik, ay wala sa araw na iyon. Nang marinig na may security guard na nakaupo sa tabi ni Pangulong Chen, lahat ng naruroon ay galit na galit. Ang bastos na bata. Eksakto, hindi iyon basta-bastang upuan. Mas mabuting tumayo siya bago pa ito makita ni Pangulong Chen at paalisan siya. Isang ideya ang naisip ni Bino, kung talagang makikita ito ni Pangulong Chen, ang batang ito ay patungo sa gulo. He provoked him intentionally, if you dare, continue sitting there. Hindi mapakali si Lito na sumagot, kinuha lang niya ang kanyang tasa at humigop ng tubig. Sa sandaling iyon, lumapit si Manman at ang kanyang katulong. Agad na humakbang si Bino, at sinabing, Miss Chen, tingnan mo ang security guard na iyon. Naglakas loob siyang maupo sa tabi mo. Sinubukan kong yayain siyang umalis, ngunit walang pakundangan siyang gumanti. Napakasama ng ugali niya. Ang iba ay nag-chime din, oo, paano magiging security guard ang isang masungit na tao? Sinulyapan ni Manman ang lahat, nagmarcha papunta kay Lito, at sinabing, tumayo ka. Tumayo si Lito. Tuwang-tuwa si Bino sa loob, sa paniniwalang si Manman ay tiyak na sisibakan si Lito. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Manman ay agad na nagpabagsak sa mukha ni Bino. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat si Lito. Hindi lang siya ang aming Chief of Security, kundi siya rin ngayon ang Senior Appraiser ng aming kumpanya. Tinapik ni Manman ang balikat ni Lito, kamustahin mo ang iyong mga kasamahan. Bahagyang tumanggo si Lito, hello everyone. So, Senior Appraiser siya. Narinig ko na sa pagkakataong ito, ang mga dayuhang kliyente ay sumang-ayon na makipagtulungan sa amin dahil sila ay humanga sa aming appraiser. Could it be him? No wonder pwede siyang umupo sa tabi ni Miss Chen. Ang mga salitang ito, tulad ng mga laryo, ay tumama kay Bino ng husto at iniwan siyang nakatulala. Bino, ito na ang pangalawang beses mong bulag na sinisiraan si Lito. Kung may susunod pa, hindi mo na kailangan pang magtrabaho dito. Mahigpit na babala ni Manman. Naramdaman ni Bino na umiikot ang mundo sa kanya, mabilis siyang yumuko bilang pagsang-ayon, oo, Pangulong Chen. Malungkot siyang bumalik sa kanyang upuan, isinumpa si Lito sa kanyang puso. Sino ang mag-aakala na si Lito ay isang senior appraiser, mukhang mayroon siyang sariling talento, maalalahang sinabi ni Yanyan. Sa sumunod na segundo, parang may naalala, biglang namutla ang mukha niya. Kung senior appraiser siya, dapat malaki ang sweldo niya, kaya kayang-kaya niyang bumili ng mga branded na damit para sa kanyang lolo. So, lahat ba sila hindi nagkakaintindihan sa kanya noong araw na iyon? Dapat nga, nakonsensya si Yanyan at nagpasya siyang humingi ng tawad kay Lito mamaya. Hindi nagtagal, nagsimula na ang piging, lahat ay masayahin at masigla. Hindi nagtagal, nagsimula na ang seremonya ng pagkilala ng empleyado.
Nakatanggap si Bino ng parangal na 30,000, hindi niya maiwasang ipagmalaki ito kay Yanyan. Sa sandaling iyon, si Manman sa entablado ay nag-anunsyo, ang pinakamalaking gantimpala ay mapupunta sa ating bayani sa pagkakataong ito, ang appraiser na si Lito, sa kabuuan ay 100,000. Ang kamay na hawak ni Bino ang kanyang award ay biglang tumigas. 100,000. Hindi pa siya nakatanggap ng ganoon kataas na gantimpala. Paanong ang swerte ng batang iyon na ilang araw lang dumating? Ito ay hindi patas, lubos na hindi patas. Ngunit sa pag-iisip, ang perang sinasamantala niya sa araw-araw ay umaabot sa mahigit 100,000. Ang pag-iisip na ito ay medyo balanse ang kanyang kalooban. Bumaba si Lito mula sa podium at pumunta sa banyo. Paglabas niya sa banyo, hinarang siya ni Yanyan. May kailangan ka ba? Tanong ni Lito. Parang nahihiya si Yanyan, nauuto, na misunderstood kita noong nagpadala ka ng damit sa lolo ko noong nakaraan. Pasensya na. Sa isang walang pag-aalinlangan na hangin, sumagot si Lito, wala lang. Higit sa lahat, gusto kong ipakita ang aking pagpapahalaga sa matandang si Son. Hindi mahalaga kung paano ninyo ito tanggapin. Gayunpaman, hindi pa rin mapalagay si Yanyan, naaalala ang hindi kasiya siyang mga bagay na sinabi niya noon. This Sunday is my birthday, I'm planning to throw a party. Gusto mo bang sumali? Naisip ni Yanyan na ang pag-imbite sa kanya sa birthday party ay isang magiliw na kilos. Pagkatapos ng lahat, si Yanyan ay apo ng matandang si Son, at ayaw tanggihan ni Lito ang kanyang imbitasyon, kaya tinanggap niya ito. Hindi mo kailangang magdala ng regalo, pumunta ka na lang at magsaya. Kumbaga wala kang masyadong kaibigan, kaya magandang pagkakataon ito para makagawa ka, sabi ni Yanyan. Nakuha ko. Tumango si Lito. Sabay silang bumalik sa main hall. Habang pinagmamasdan ang kanilang masayang pakikipag-ugnayan mula sa malayo, naramdaman ni Bino na nagdilim ang kanyang kalooban. Paglapit sa kanila, malamig siyang nagtanong, Yanyan, ano kaya ang maaari mong pag-usapan sa isang tulad niya? Sinabi ni Yanyan, walang masama kay Lito, hindi namin siya naintindihan noong nakaraan, hindi mo ba napagtanto? Ang kanyang kasalukuyang sweldo ay tiyak na sapat upang mabili ang mga damit na iyon. Tumalon si Bino na parang sinundot, ano ang ibig mong sabihin? Ipinahihiwatig mo ba na hindi kasing taas ng sweldo niya, tama? Nakaramdam ng mali si Yanyan, hindi ko sinasadya iyon. Hinawakan niya ang kamay ni Bino, huwag kang magalit. Bigla siyang tinalikuran ni Bino, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung talagang gold digger ka, ako, si Bino ay hindi matitiis. With that, tumalikod siya at umalis sa tila dominanteng paraan. Agad na namula ang mga mata ni Yanyan, at dali-dali siyang sumunod sa kanya para magpatahimik. Pinagmamasdan ng kanilang papaalis na mga figure, nanliit ang mga mata ni Lito. Si Bino ay malinaw na nagbubuklad kay Yanyan, na hindi alam ang sarili. At saka, sa pamamagitan ng pagmamasid sa kutis ni Bino, ang taong ito ay naging mapagbigay sa loob ng maraming taon. Malamang marami siyang pinagkakaguluhan. Si Lito ay hindi mahilig makialam, lalo na sa emosyon ng iba. Gayunpaman, naramdaman niyang dapat siyang makialam sa kaso ni Yanyan, upang maiwasan siyang pigilan ng isang hamak na tulad ni Bino. Maya-maya, linggo na. Dumating si Lito sa venue ng party. Ang mga ribbon at lobo ay inayos sa loob at labas ng bahay, at marami sa kanyang mga kaibigan ang dumating. Isang babaeng nakasuot ng pulang damit, na pinalamutian ng ginto at pilak, ang lumapit at nagtanong kay Lito, sino ka? Bakit hindi kita nakita noon? Lumapit si Yanyan at sinabing, siya ay isang bagong kaibigan na nakilala ko kamakailan. Pagkatapos, ipinakilala niya kay Lito, ito ang aking mabuting kaibigan, magkakilala kami mula sa universidad. Ang kanyang pangalan ay Melody Yang. Nakipagkamay si Lito sa kanya at saka ngumiti, may kakaibang pabango si Miss Yang. Tumigil sandali si Melody Yang. Then, she proudly said, itong pabango na ito ay binalik ng kaibigan mula sa ibang bansa. Napakamahal. Tumango si Lito at sumulyap kay Bino, na nasa hindi kalayuan. Ang bango ng pabango kay Melody ay ilang beses na niyang naamoy kay Bino. Mukhang hindi simple ang relasyon ng 2 taong ito. Sa sandaling ito, napansin ni Bino na nakatingin sa kanya si Lito at biglang nakaramdam ng kaba. Walang maisip ang batang ito, tama ba? Sa bagay, pareho naman kaming lalaki. Ngunit sa pag-iisip, siya at si Melody ay hindi nagbigay ng anuman, kaya malamang na hindi sila malalaman. Pumasok si Bino sa isang silid. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok din si Melody, sa pag-aakalang walang pumapansin. Pagkapasok niya, niyakap siya ni Bino. Baby, sobrang na-miss kita nitong 2 araw na ito. Ngumuso si Melody, mukhang sabik ka.
Ngunit kahit na sinabi niya iyon, tila mas nababalisa siya, napakagatlabi at sinusubukang tanggalin ang sinturon ni Bino. Pinigilan siya ni Bino, hindi, napakaraming tao dito. Kung nakita tayo ni Yanyan, magkakaproblema tayo. Si Melody ay tumingin sa kanya ng may paninibugho, masyado ka bang nagmamalasakit sa hamak na iyon? Humalaklak si Bino, hindi naman, pero hindi ba mas nakakapanabot ang magkaroon ng bawal na relasyon? Mapaglarong hinampes ni Melody ang kanyang dibdib, bastos ka. Matapos ang isang malambot na sandali sa pagitan ng dalawa, nagmamadali silang umalis. Samantala, inabot ni Lito kay Yanyan ang isang basong tubig, tingnan mo ang boyfriend mo, pulang-pula ang mukha niya. Parang ang init ng pakiramdam niya, painumin mo. Pagtingin, napansin ni Yanyan ang pamumula ng mukha ni Bino na nagmumungkahi na siya ay talagang nag-iinit. Naglakad ito palapit sa kanya na may dalang tubig, bakit ang pula ng mukha mo? Eto, uminom ka. Si Bino, na nakonsensya, ay kinuha ang baso at humigop sa pagtatangkang itago ang kanyang pagkabalisa. Sa gilid, napangiti si Lito habang pinagmamasdan si Bino na lumunok ng tubig. Kabanata 1049. Hindi nagtagal, oras na ng pagkain at nasa mesa na ang lahat ng ulam. Nasa gitna ng lahat si Yanyan, binabati siya ng maligayang kaarawan tulad ng mga bituin na nakapalibot sa buwan. At this point, may nagtanong, Yanyan, where's your boyfriend? Noon lang napagtanto ni Yanyan na matagal na niyang hindi nakikita si Bino. At ang kanyang matalik na kaibigan, si Melody, ay tila nawawala rin. Casual na paalala ni Lito, kanina ko lang siya nakitang umakyat. Ngumiti si Yanyan at sinabing, siguro nagpahinga siya. Masyado siyang namuhunan sa paghahanda para sa aking kaarawan nitong mga nakaraang araw. With that, umakyat siya sa taas para hanapin siya. Nang makita ito, sumunod din si Lito. Kakapasok lang ni Yanyan sa pintuan ng isang silid ng makarinig siya ng kaluskos na nagmumula sa loob. Nakakunot ang kanyang mga kilay, inisip niya kung ano ang nangyayari sa loob, at kakatok na sana siya nang bigla na lang, hilanghing at hingal na boses ng isang lalaki at babae ang nagmula sa loob ng silid. Sa tunog na ito, malalaman ng sinumang may sapat na gulang kung ano ang nangyayari. Agad na namula ang mukha ni Yanyan, sa pag-aakalang ito ay isang mag-asawa na hindi makapagpigil sa kanilang sarili, sa pagiging romantiko. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang babae sa loob. Aalis na sana si Yanyan, ngunit nang marinig niya ang boses na ito, natigilan siya. Narinig niyang malandi na sinabi ni Melody, Bino, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Napaka-wild mo. Humalaklak si Bino, kailan ako hindi kahanga-hanga. Tumikim si Melody, ang kanyang boses ay maluwag at malandi, pero iba ngayon, si Yanyan ay talagang walang alam, ayaw kong makasama. Let's not talk about her, discussing her just now. I initially pursued her only because of her looks, and she wouldn't even let me touch her. Galit na hamarang si Bino. He then laughed and said, ikaw naman, provocative, and I still adore your type the most. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, nagkaroon ng isang malakas na sipa sa pintuan. Pumasok si Yanyan, nag-akusa, Bino, Melody, kasuklam-suklam kayong dalawa. Sa sandaling ito, si Bino ay nasa ibabaw ni Melody, nag-ambala ng biglaang bisita. Habang nagmamadali siyang bumangon, itinaas ang kanyang pantalon at nauutol na paliwanag, Yanyan, pakinggan mo ako, pinonan niya ako. Tumayo si Melody, tulala, Bino, walang modo na haltak. Halatang ikaw ang unang tumama sa akin. Dahil dito, napaluha si Yanyan, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong mga maling gawain. Para bang nasayang ang damdamin ko sa isang aso. Bino, tapos na tayo. I wish you disreputable folks forever. Yanyan, hayaan mo akong magpaliwanag. Hinawakan ni Bino si Yanyan. Ngumuso si Yanyan, go on, explain this situation to me. Ako. Napatulala si Bino, nahuli ng walang kaalam-alam at walang ideya kung paano linawin. Umalis ka, ayaw na kitang makita. Sinampal ni Yanyan si Bino at lumabas. Nagmamadaling lumabas sa bahay at umiiyak habang tumatawid sa kalye, namiss niyang mabangga ng kotse. Makalipas ang isang segundo, may kamay na humawak sa kanyang baywang at iniwasan ang napipintong sakuna. Nang makita ang bagong dating, nagulat si Yanyan nang makitang si Lito iyon. Dahil sa labis na emosyon, ibinagsak ni Yanyan ang kanyang sarili sa mga bisig ni Lito at nagsimulang humikbi ng malakas. Walang sabi-sabi, hinayaan siya ni Lito na umiyak, paminsan-minsan ay tinatapik ang kanyang likod para aliwin. Sa sandaling ito, lumabas sina Bino at Melody. Nang makita ang eksenang ito, sumilay ang mapang-uyam na tingin sa mukha ni Bino.
Mapanuksong sinabi ni Melody, lagi akong naghihinala na si Yanyan ay nakatutok sa magandang batang iyon. Pagiling ng kanyang mga ngipin, pinandilatan ni Bino si Lito, ang pagpuntirya para sa aking babae, ang sama ng loob na ito ay hindi mawawala ng kasagutan. Sa sandaling humikbi, humingi ng tawad si Yanyan kay Lito, ikinalulungkot ko ang paggawa ng ganitong palabas. Okay lang, sagot ni Lito sa malumanay na tono, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Umiling si Yanyan, sa totoo lang, lagi kong alam na may mali kina Bino at Melody. Ako lang ang nanlilinlang sa sarili ko. Ngunit ang mapansin ito ngayon ay mabuti pa rin. Ang mahalaga lang ay naiintindihan mo, pagsang-ayon ni Lito. Sakto, bakit ako luluha para sa isang hamak at hamak na babae? Sinira pa nila ang birthday party ko. Kailangan kong ituloy ang kaligayahan. Biglang naudyok, hinawakan ni Yanyan ang kamay ni Lito, let's go. Have some fun with me. Si Lito. Walang sabi-sabi, hinayla siya ni Yanyan papasok sa kotse. Pagkatapos ng ilang walang ingat na pagmamaneho, nakarating sila sa isang underground bar. Hindi inaasahan ni Lito na makalipas ang 7 taon, ang takbo ng mga underground bar ay magiging napakasikat sa mundong ito. Ang tinatawag na underground bar ay medyo literal na bar sa ilalim ng lupa. Ang kadiliman ay lumikha ng isang pare-parehong kapaligiran anuman ang araw o gabi, na umaakit ng maraming tao. Kalahati ng kasalukuyang Yun City ay guwang sa ilalim ng lupa, na bumubuo sa tinatawag na underworld. Ang kaharian na ito ay kinokontrol ng mga practitioner ng dark arts na nagtataglay ng hindi kapani-pani walang malakas na espiritual na mga ugat. Ang mga tao dito ay maaaring magpakasawa sa kanilang pinakapangunahing kasiyahan. Gayunpaman, ito ay isang walang batas na lupain na puno ng hindi maisip na pagdanak ng dugo at kadiliman. Sa makatuwid, ang mga ordinaryong tao ay hindi nangangahas na makipagsapalaran sa underworld. Ang mga maglakas loob ay maaaring maging walang ingat, o mayroon silang malakas na suporta at malakas ang kanilang sarili. Lahat ng ito, walang ideya si Lito. Hindi niya namalayang hinayla siya ni Yanyan sa underworld na ito. Sumakay sila ng elevator na bumaba hanggang sa 15 palapag sa ilalim ng lupa bago ito huminto. Lumabas siya sa malalawak na kalye na sementado ng makinis na granite. Gayunpaman, madilim ang ilaw, at malabo na nakikita ng isa na ang mga kalye ay may linya ng mga bar, nakakasilaw na mga ilaw at maingay na musika na lumalabas mula sa mga siwang ng kanilang mga pinto. Maraming tao ang naglalakad na pasuray-suray, isang malakas na amoy ng alak ang umaagos mula sa kanilang mga katawan, na nagpapalabas sa lugar na lubos na kaguluhan. First time mo sigurong pumunta dito diba? Tanong ni Yanyan sa medyo nakakainis na tono. Tanong pabalik ni Lito, at ilang beses ka na ba dito napunta? First time ko din dito. Tumugon si Yanyan na may nakapout na mukha. Biglang lumapit ang isang matayog na malaking bagay na doble ang taas nila, sumisigaw, tumabi ka, bulag ka ba? Habang nakatingin sa lalaki na nagtataka, tumawa si Yanyan, tingnan mo, mukhang isang bomb ka ng bansa. Mula sa kaganapan 7 taon na ang nakakaraan, ang ilang mga katawan ay nag-mutate. Ang ilan ay tumangkad, ang ilan ay naging mas maikli. Lahat ng uri ng mga kakaibang karakter at mga bagay ay umiral. Tahimik na bumantong hininga si Lito. Ito ay talagang isang magkakaibang mundo. Pumasok si Yanyan sa isang bar nang hindi siya hinintay, at sinundan siya ni Lito dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan. Pumasok si Yanyan sa bar at uminom ng ilang inumin bago siya pumunta sa dance floor. Si Lito ay nakaupo sa sulok na walang magawa. Nang malapit na siyang mag-12 off, isang malakas na pagtatalo ang sumabog, kaawa-awa mong pinsan, ang lakas ng loob na sinaktan ako. Umalangaw-ngaw ang tunog ng sagot ni Yanyan, aba, hindi ka na sana naging handy, kasalanan mo naman kung bakit kita sinaktan. Tumayo si Lito para mag-imbestiga, nakita lang si Yanyan sa gitna ng mainit na pagtatalo sa isang lalaki na ang katawan ay kahawig ni Wolverine. Namula ang mukha ni Yanyan, at dilat ang kanyang mga mata. Ito ay maliwanag na siya ay labis na lasing, hindi man lang maalala kung paano baybayin ang takot. Sa sandaling iyon, nakatayo siya nang nakataas ang kanyang ulo, ang mga kamay ay nasa kanyang balakang, nakikipagpalitan ng mga barb gamit ang Wolverine na ito. Sa pamamagitan ng isang alon mula sa Wolverine, si Yanyan ay natisod sa sahig, sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Si Wolverine ay nagpakawala ng mapanuksong tawa, tinitigan si Yanyan at sinabing, well, you're quite the looker. Since you've practically thrown yourself at me, I can't just refuse. Sa pagsasalita nito, hinawakan niya ang braso ni Yanyan, itinaas ito sa kanyang balikat, handang umalis kasama niya. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, humakbang si Lito at sumigaw, tumigil ka dyan.
Huminto si Wolverine, lumingon kay Lito, nanunuya siya, ano ang gusto mo? Inangat niya si Lito, na kailangang tumangala para salubungin ang kanyang tingin. Sumagot si Lito, kaibigan ko siya. Bitawan mo siya. Nang marinig ito, si Wolverine ay nahuli sa simula, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Sa tingin mo kailangan ko talagang bigyan ka ng kahit anong mukha. Mahinahong sumagot si Lito, ayoko nang lumaban. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi lang tumawa si Wolverine, maging ang mga nakapaligid na tao ay tumawa rin. Akala nila ay baliw si Lito. Sa kanyang balingkinitang katawan, gusto niya talagang hamanin ang isang mammoth. Walang ekspresyon ang ipinakita ni Lito sa kanyang mukha at matiyagang naghintay na tumigil ang lahat sa pagtawa. Si Wolverine, ang isang kamay na nakahawak kay Yanyan at ang isa naman ay humahampas sa sahig, naging sanhi ng pagkabasag ng ibabaw na parang sapot ng gagamba. Anak, tingnan mo ito. Ito ang aking lakas. Ilang espiritual na ugat mayroon ka. Ninisyon niya. Matapat na sumagot si Lito, wala akong espiritual na pinagmulan. Halos malaglag ang panga ni Wolverine sa sahig, ikaw. Anong sabi mo? Umalis ka, ang pagpatay sayo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Ayokong mag-aksaya ng oras sayo. Pero kaya kitang talunin. Hindi nagmamadaling tumugon si Lito, na ikinagulat ng lahat sa bawat salita. Ngumisi si Wolverine sa gilid ng kanyang bibig, okay, mukhang hindi mo alam ang lugar mo hanggat hindi ka nahaharap sa kamatayan. I will give you your wish. Itinuro ni Lito si Yanyan, ibaba mo muna siya, baka masaktan siya. Hehe. Si Wolverine ay nagbigay ng mapanuksong tawa at pinatabi si Yanyan. Tumapak siya sa sahig na naging sanhi ng pagyanig nito, at pagkatapos ay sumuntok sa mukha ni Lito. Dahil sa malakas na puwersa, ang suntok ay nagpakawalan ng nakakatakot na whoosh na tunog. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling tahimik. Isang pilak na karayom iyan ay negation section, negation a feminine ordinal indicator ng hindi inaasahang lumitaw sa dulo ng kanyang mga daliri. Sa isang pagkibot ng kanyang kamay, nawala ang karayom. Sabay-sabay, namutla si Wolverine, sumisigaw sa matinding paghihirap, na manhid ang isang tuhod. Ang binti ko. Ang kanyang kaliwang binti ay lubos na hindi makagalaw. Sa isa pang pitik ng kamay ni Lito, isa pang pilak na needle ang nalabas. Napahawak si Wolverine sa dibdib, bumagsak sa sahig na parang hindi makahinga, humihingal. Lumapit si Lito sa kanya, nakatingin sa kanya, iginiit, ang needle na ito ay tumama sa iyong mahahalagang punto kung hindi kita ililigtas sa loob ng 30 segundo, tiyak ang iyong kamatayan. Si Wolverine ay nagsiwalat ng isang pagpapahayag ng takot. Malapit niyang naramdaman ang paparating na banta ng kamatayan, alam na alam niyang hindi siya niloloko ni Lito. Gusto mo bang mabuhay? Walang emosyong tanong ni Lito. Si Wolverine ay hindi makapagbitaw ng isang salita, ngunit nodded ang kanyang ulo na desperately. Muling kumaybot ang kamay ni Lito, at isa pang pilak na needle ang bumaril, na damapo sa kanyang leeg. Huminga ng malalim si Wolverine, sa wakas ay nakahinga ng normal, tila nabuhay muli. Tumayo siya, nahihiya, sumagot, anong pandaraya ito, kung ito ay isang tapat na paghaharap, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Hindi ito panlilin lang, ito ay tradisyonal na gamot ng lokal. Mahinahong tumugon si Lito. Traditional local medicine. Kapansin-pansing nagulat ang lahat. Matapos ang sakuna 7 taon na ang nakararaan, ang mga tradisyonal na kultura sa buong mundo ay halos nawala, at ang tradisyonal na gamot na lokal ay nawala na. Sa muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya, unti-unting pinahahalagahan ng mga tao ang mga teorya ng medisinang lokal, ngunit nakakalungkot na ang dating mahalagang kultura ay nasira. Sa makatuwid, ang gamot na lokal ay naging isang partikular na bihirang pag-iral, lubos na iginagalang ng mundo. So, ito ay local medicine. Si Wolverine ay nagpahayag ng paggalang. Ang ibang mga tao ay nagsimula ring tumingin kay Lito ng may paggalang. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraan ng acupuncture ay napakalakas. Masasabi agad ng isa na siya ay isang bihasang doktor na lokal, isang napakabihirang talento. Nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na sa pagbabago ng panahon, magiging ganoon kataas ang katayuan ng local medicine. Tila mayroon pa siyang lugar upang magamit ang kanyang mga kakayahan. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Si Yanyan, na lasing, ay nakaramdam ng kakilakilabot. Humakbang si Lito, inilabas ang kanyang mga pilak na karayom, at tinusok ang kanyang mga braso, leeg, at iba pang mga punto. Hindi nagtagal, lumuwag ng husto ang kutis ni Yanyan, at unti-unti siyang nahilo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tulalang tumingin kay Lito.
Anong nangyari? Anong nangyayari? Hindi ba ako sumasayaw? Medyo nawalan ng masabi si Lito, naglasing ka at nakipag-away pa. Tinakpan niya niyan ang kanyang bibig at nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Ang mga tao ay namangha nang makita na si Yanyan, na lasing, ay mahiwagang nakatulog pagkatapos ng ilang tusok. Ang mga papuri mula sa karamihan ay walang katapusan. Nakakamangha, Doktor. Kabanata 1050. Naramdaman ng papuri at paggalang na nagmumula sa mga taong nakapaligid sa kanya, medyo napahiya si Lito. Sa nangyari, hindi na kailangang bayaran ni Lito ang kanyang mga gastusin sa bar, dahil ang iba ay nagmamadaling bayaran ang kanyang bayarin. Alam mo ba talaga ang tradisyonal na gamot na lokal? Nagtataka namang tumingin si Yanyan kay Lito, bakit ka nagtatrabaho bilang security guard kung gayon? Ang pagiging isang tradisyonal na doktor na lokal ay kumikita ng higit pa, at mas mataas ang iyong katayuan sa lipunan. Ngumiti lang si Lito, may nagturo sa akin minsan na ang paggagamot ay hindi para sa pera o katayuan. Sino iyon na may ganoong kataas na antas ng kamalayan? Tanong ni Yanyan na may mapanuksong ngiti. Ibinuka ni Lito ang kanyang mga labi nang hindi sumagot. Guro, 7 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ka, marahil ay kailangan kong maghanap ng oras upang bisitahin muli ang mundo ng martial arts. Aalis na sana sila ng bar, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao, sumisigaw, nasaan ang tradisyonal na lokal na doktor? Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Lito. Lumapit ang pinuno ng grupo kay Lito, kailangan mong sumama sa amin. Malumanay na tanong ni Lito, may problema ba? Of course there's a matter, sinong maghahanap ng doktor ng walang dahilan? Ganting sagot ng lalaki. Ganito ka ba humingi ng tulong medikal? Tumawa si Lito. Mukhang hindi niya siniseryoso ang lalaki. Sinabi niya kay Yanyan, let's go. Binata, dadalhin ka namin kay Boy Eto daw. Malakas na bulalas ng lalaki. Nang marinig ang pangalang iyon, bulungan ang buong bar. Nagulat din si Lito, nagulat nang marinig ang pangalan ni Boy Eto daw sa ganoong paraan. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Lito, mukhang mayabang ang lalaki, natatakot ka ngayon, hindi ba? Sumama ka sa akin. Tumugon si Lito, maaari akong umalis, ngunit kailangan mong tiyakin na ang aking kaibigan dito ay makakaalis ng ligtas. Sinulyapan ng lalaki kay Yanyan at sinabing, walang problema. Pagkatapos ay nagtalaga siya ng 2 tao para ay escort si Yanyan pauwi. Mag-ingat ka, kilala mo ba kung sino si Boy Eto daw? Hinailan ni Yanyan si Lito sa tabi at nagtanong. Sumagot si Lito, hindi pa malinaw sa ngayon. Pinandilatan siya ni Yanyan, siya ang lumikha nitong buong underworld, siya ang emperador dito. Oh, tumanggaw si Lito. Binalaan siya ni Yanyan, mag-ingat ka lang, huwag kang magsabi ng anumang bagay na walang kabuluhan. Kung magalit ka sa kanya, kahit 9 na buhay ay hindi sapat para makabawi. Tumawa si Lito, hindi ito isinasa puso. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Boy Eto daw kapag nakita siya nito. Pagkaalis ni Yanyan, sinundan ni Lito ang grupo at sumakay sa kotse. Pagkatapos magzigzaging sa magulong lansangan ng underworld, nakarating sila sa isang napakagandang gusali. Ang lugar na ito ay binabantayan ng husto at mukhang napakakahanga-hanga. Kapag nakilala mo si Master Boy Eto mamaya, panoorin mo ang sasabihin mo. O kung hindi, kakawalan nito ang iyong buhay. Nagbabala ang lalaking nagdala kay Lito. Hindi umimik si Lito. Dinala nila si Lito sa isang waiting room at bumulong sa kanya pagkatapos ng maikling pag-uusap, si Master daw ay nasa isang pulong. Maghintay dito sandali. Tanong ni Lito, nasaan ang banyo? Inis na itinuro ng lalaki ang isang direksyon. High maintenance ka. Maglakad ka dyan at kumaliwa ka sa dulo. Salamat. Tumayo si Lito at nagtungo sa labas. Pagbalik niya mula sa banyo, dumaan siya sa hagdanan. Bigla siyang nakarinig ng sigaw ng tulong. Nakakunot ang noo, lumipat si Lito patungo sa ingay. Nakita niya ang isang lalaki na inipit ang isang batang babae sa dingding, ang mga kamay ay gumagala sa katawan nito. Kung hindi interesado ang dalaga, hindi mo siya dapat pilitin, casual na sabi ni Lito na parang nanunood ng isang dula. Pagtingin sa itaas, tila nagulat ang lalaki noong una. Binigyan niya si Lito ng isang tingin at nagtanong ng mapagpakumbaba, sino ka? Hindi ko naaalala na nakita kita noon. Tumugon si Lito, hindi ako taga dito. Hey! Not from around here and yet dumidikit ang ilong mo sa hindi nararapat, tumawa ang lalaki, mukhang hindi mo alam kung sino ako. No wonder you're meddling in my affairs. Scram now. And stop wasting my time. Sa isang dismissive wave ng kanyang kamay, tila hindi sineseryoso ng lalaki si Lito.
Umaagos ang luha sa mukha ng dalaga habang itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang lalaki, ang mga kuko nito ay nag-iwan ng mga bakas sa mukha nito. You even dare to resist? It's your fortune that I, Rodolfo She have took a fancy on you. Follow me. You'll have the taste of luxuries and not need to serve as a servant anymore. You really don't know what's good for you. Galit na sabi ni Rodolfo She. Nabulunan ng dalaga at nakiusap, Young Master She, engaged na ako. May tao sa puso ko, please let me go. Inis sa pabalik-balik na kaguluhan, nawala ng interes si Rodolfo. He sneered, pakawalan. Oo naman, kinalmat mo ang mukha ko, kailangan ko ring sirain ang mukha mo. Fair and square. Kasabay nito, ang kanyang kamay ay umabot sa kanyang baywang, binunot ang isang matalim na punyal na may mga hiyas. Itinulak ang batang babae sa isang sulok, nakaawang natakot, Young Master She, nakikiusap ako na patawarin mo ako. Nang si Rodolfo ay naglaslas na gamit ang punyal, nahawakan ang kanyang palso. Tumigil ka. Utos ni Lito. Napailing si Rodolfo kay Lito na may kasamang ngiti, anak, mahilig ka talagang makialam, ha? Kung ganoon, ililibre ko siya at hahayaan kang pumalit sa kanya. Iwinasiwas ni Rodolfo ang punyal, itinutok ito sa tiyan ni Lito. Si Lito ay nanatiling walang kibo, pinitik ang kanyang daliri, at isang pilak na karayom iyan ay negation section, negation a feminine ordinal indicator ng bumaril. Si Rodolfo ay nakaramdam ng sakit sa kanyang palso, ang kanyang kamay ay hindi makapagbigay ng anumang lakas, at ang punyal ay nahulog sa sahig. Anong nangyayari? Nagpakita siya ng mabangis na ekspresyon, inalis ang pilak na needle sa kanyang palso, at tinitigan ng masama si Lito, palihim mo akong inatake. Mahinahong sumagot si Lito, hindi isang palihim na pag-atake, ngunit isang makatwirang kontra-atake. Ikaw. Galit na galit si Rodolfo at gustong-gusto niyang patayin si Lito. Maya-maya lang, may lumapit at sumigaw, ano ba ang nangyayari? Ang bagong dating ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na mandarin color shirt, ang kanyang mukha ay mabagsik. Tatay. Lumiwanag ang mga mata ni Rodolfo. Ang bagong dating ay walang iba kundi ang ama ni Rodolfo, si Andy She, isang may kakayahan at iginagalang na tao sa ilalim ni Boy Eto Dao, na may malaking kapangyarihan sa underworld. Katatapos lang ng meeting ni Andy at gagamit na sana ng banyo nang makita niyang may kalaban ang kanyang anak. Itinuro ni Rodolfo si Lito, malakas na nagpahayag, Tay, sinubukan akong palihim na atakehin ng lalaking ito gamit ang isang pilak na karayom, at ngayon ay hindi na makapag-ipon ng anumang lakas ang aking kamay. Kumunat ang noo ni Andy, hinarap si Lito, anak, alam mo bang anak ko siya, school si Andy She. Umiling si Lito, sumagot, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay aagawin niya ang isang babae. Nawala ang kulay sa mukha ni Andy. May malinaw siyang ideya sa karakter ng kanyang anak, ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan at impluensya, hinayaan niya ang kanyang anak na kumilos ng walang ingat. Alam ni Rodolfo na paprotektahan siya ng kanyang ama, kaya naman lalo siyang naging matapang, lantarang tinutokso ang mga babae sa teritoryo ni Boy Eto Dao. Kumunat ang noo ni Andy, nakatingin sa babae, nabuli ka ba ng anak ko? Tumango ang dalaga. Malamig, napabuntong hininga si Andy, pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Malinaw na nagbabanta ang tono niya. Sa tabi nila, ninisyon ni Rodolfo, kung ang tatay ko ay may hindi pagkagusto sa isang tao, sa susunod na araw, ang buong pamilya ng taong iyon ay mawawala na. Sa sobrang takot, binago agad ng dalaga ang kanyang pahayag, hindi ako binubuli ni Young Master She. Napakunot ang noo ni Andy sa maliit na ngiti habang sinabi niya kay Lito, narinig mo ba iyon? Siniraan mo ang aking anak, at sinaktan mo pa ang kanyang kamay. Paano natin maaayos ang score na ito? Sa oras na ito, medyo ilang tao na ang nakarinig ng kaguluhan at lumapit, kasama na ang mga nagdala kay Lito. Master She, magalang na sabi ng isa sa kanila, siya ang doktor na inimbitahan namin para gamutin si Lord Three Master Dao. Napakabata, doktor. Sigurado ka bang hindi ka niloloko? Pag-aalinlangan ni Andy. Panatag ang loob ng lalaki, hindi mo kailangang mag-alala, babantayan namin siya. Binigyan ni Andy ng malamig na tingin si Lito, hayaan muna natin siya sa ngayon, kahit na wala akong masyadong nakikitang doktor sa kanya. Kung hindi niya mapagaling ang Lord Three Master Dao, personal kung puputulan ang kanyang mga kamay. Nipatikip lang ng bibig si Lito bilang tugon ngunit nanatiling tahimik. Ikaw, sumama ka sa akin, sabi ng lalaki kay Lito. Sinundan siya ni Lito sa isang restroom. Lumingon si Andy kay Rodolfo at sinabing, tara na. Gusto kong makita kung anong mga pakulo ng batang ito.
Sa pagpasok ni Lito at ng lalaki sa silid, nakita nila si Lord Three Master daw na nakaupo sa isang itim na leather na sofa. Umupo siya ng tuwid, mukhang marangal, ngunit ang kanyang mukha ay payat at mahina. Kahit na ang kanyang hangin ng awtoridad ay hindi maitago ang aura ng kamatayan na bumabalot sa kanya. Lord Three Master, the doctor is here, magalang na sabi ng lalaki. Pinaikit ni Lord Three Master daw ang kanyang mga mata, nakasandal sa sofa ng walang sabi-sabi, tanging tango lamang na ungol. Habang papalapit si Lito sa sofa na balak umupo, isang malakas na boses ang sumigaw, "Kabastusan, itinuturing mo ba ang iyong sarili na kapantay niya? Tumayo ka at gumawa ng diagnosis." Walang sinabi si Lito. Nakatayo lang siya doon at kinuha ang pulso ni Lord Three Master daw. Makalipas ang mga 2 minuto, huminto si Lito sa pagkahawak ng pulso. "May mga solusyon ka ba?" Tanong ng subordinate niya. Tumango si Lito, malakas na nagpahayag, ayon sa kondisyon ng pulso, si Mr. Dao ay nagdusa ng matinding pinsala sa loob ilang taon na ang nakakaraan. Ngayon ang kanyang 5 panloob na organo ay nasira, ang sitwasyon ay halos hindi na mababawi. Nang marinig ang boses, biglang binuksan ni Ginoong Dao ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lito na nakatayo sa kanyang harapan, para siyang tinamaan ng kidlat. "Master Lee." Tumayo siya, ngunit ang salitang, "Lito," ay sumabit sa kanyang lalamunan habang pinatahimik siya ni Lito sa isang tingin. Pinigilan ni Ginoong Dao ang kanyang emosyon, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa kaba. "Mr. Dao, okay ka lang?" Nang makita ito, ang nasasakupan ay nagtanong ng may pag-aalala at pagkatapos ay pinagalitan si Lito, "Ano ang iyong tinititigan? Halika at hawakan kaagad ang pulso ni Mr. Dao." Nang matapos siya, malamig na sinabi ni Ginoong Dao, "Shut up." Natigilan ang nasasakupan, hindi alam kung bakit biglang nagalit si Mr. Dao at walang ibang magawa kundi ang manahimik. Mahinahong sinabi ni Lito, "Mr. Dao, ang iyong sakit ay mahirap, ngunit magagamot. Sa aking ancestral acupuncture skills at secret prescription, gagaling ka sa loob ng 1 buwan." Hey, paano mo matitiyak na totoo ang iyong mga salita? Mapanuksong sinabi ni Andy, "Mr. Dao, sa tingin ko hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Binubuli niya ang anak ko, paano magiging mabuting doktor ang lalaking may masamang ugali?" Tumawa si Lito, "Ang iyong anak ay nanliligalig sa mga babae. As for bad character, walang hihigit sa kanya diba?" Naramdaman ni Rodolfo na nag-aapoy ang kanyang mukha sa kahihiyan, itinuro si Lito at sinabing, "Ikaw, isang aksaya ng espasyo ng walang 1 onsa ng talento, maglakas loob na insultuhan ako. Naniniwala ka bang gagawin ko?" Bago pa siya makatapos, hindi inaasahang tumayo si Knife Third Master daw at sinipa siya sa dibdib. Agad na lumipad palabas si Rodolfo at umubo ng dugo. Lahat ay namangha. Bakit hindi lamang tatanggi ang Knife Third Master daw na suportahan ang kanyang sariling mga tao kundi pati na rin hampasin si Rodolfo? "Third Master, bakit mo ako sinaktan?" Naaawang tanong ni Rodolfo. Malamig na sumagot si Knife Third Master, "Kahit na malapit na akong mamatay, hindi makakatakas sa galit ko ang sinumang hindi gumagalang sa iba sa harapan ko." Alam ng lahat ang husay ng Knife Third Master, at walang nang ahas na magbitaw ng salita. Si Andy ay medyo naguguluhan. Bakit nakakaramdam siya ng isang uri ng paggalang mula sa Third Master kay Lito? Hindi, ito ay dapat na isang ilusyon. Isang doktor, at isang walang talento sa ganoong paraan, paano siya maaaring pretuhin ni Third Master ng iba? Sinabi ni Andy, "Third Master, sinaktan ng batang ito ang aking anak, hinihiling ko kay Third Master na bigyan ako ng hustisya." Ngumisi si Knife Third Master, "Andy, ilang taon mo na ba akong sinundan?" Buong pagmamalaking sinagot ni Andy, 7 taon, ang pagsama kay Third Master sa pag-agaw sa teritoryong ito ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Malupit na tumawa si Knife Third Master at sinabing, "Kung gayon, maaari ka nang umalis."